Eh, ang buhay lang naman ng tao, ipaanak, mamatay. Tapos, yun na ba yun? Yun na ho ba yun? O meron pang sa kabilang buhay? Yes. Ilang daan meron sa kabilang buhay? Maaaring dalawa. Isa patungo sa langit, isa sa impyerno. Kung sa langit, meron kang mansyon, sa impyerno, panggatong ka sa apoy. Sabi ko, natutuwa ako nung narinig ko yun. Kung sa langit, meron kang mansyon, kung sa langit, puro ka kasiyahan, sa impyerno, panggatong ka. Hindi ka namamatay, at higit sa lahat, kinuukod ka, ay, binalagaan ng katawan mo dito. Pinapaliguan mo, ginagastasan mo ng palmolive, yung rejoice ng kung ano-anong shampoo, safeguard. Biglang, pagdating pala sa impyerno, kinuukod ka. Anyway, ang original po na plano ng Panginoon ay ano, lumikha siya ng isang hardin, ang pangalan ay Garden of Eden. Alright. Lumikha siya ng isang hardin. Sino ang unang nilagay niya doon? Si Adan. Alright. Nung makita ng Diyos si Adan, ang sabi niya, hindi mabuti na nag-iisa siya. Ha? Hindi mabuti na nag-iisa siya. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Pinatulog si Adan, kumuha ng isang tadya at ginawang babae. Kaya ang sabi nila, ang babae minamahal. Hindi sinisipa. Kasi galing sa tadya, malapit sa puso. Ha? Hindi galing sa kuko sa paa. Okay? Kaya yung sabi nila, minamahal. Okay. Hanggang maya-maya, pinukso ng Diablo si Eva. Ano nangyari? Ano sabi ni Eva? Ano sabi ng Diablo? Kainin mo ang bunga ng prutas na ito. Prutas ng punong ito at mabubuksan ang iyong mata. Eh di ba ang sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin yan. Nung hindi pa nila kinakain yung bunga ng punong iyon, hindi sila namamatay. Hindi sila namamatay. Bakit? Ginawa ng Diyos ang tao na kawangis ng Diyos at katulad ng Diyos. Kawangis ng Diyos at katulad ng Diyos. Pag sinabi mo katulad ng Diyos, ano ba ang katangian ng Diyos? Hindi mamamatay. Kaya bago nila kinain yung bunga ng puno yun, ang tao, si Adan at si Eva, hindi namamatay. Hindi tumatanda. Pero nung kinain nila yon, matapos silang tuksoin ng ahas, ano nangyari? Pumasok ang kasalanan sa kanila. At ang sumpa ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Ang parusa ng kamatayan ay ano? Kamatayan. Ang sabi dito sa Romans 6:23, Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa mga katuwid, kung wala sanang kasalanan, wala tayong babayaran. Tama ho ba? Ibig sabihin, kung wala sanang kasalanan, walang kamatayan. So tama ho yung sinabi natin kanina, nung hindi pa sila nagkakasala, hindi sila namamatay. Nasusundan niyo po? Ngayon ang tanong, sa panahon natin ngayon, mula kila Adan hanggang ngayon, meron ho bang taong hindi nagkasala? Meron ho bang taong ipinanganak na siya'y banal? Ha? Meron ho? Ang sabi ho dito sa Romans 3:23, sulat ko na lang ho, Roma 3:23. Ang sabi doon, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sinabi ba doon sapagkat ang ilan? Ang sinabi doon, ang lahat ay nagkasala. Sa mga tuwid, Pastor, kasama ba yung batang kapapanganak lang? Ang lahat ay nagkasala. At nakita ko pa, nung ginagawa ko ito, matagal ng panahon, kung bubuksan niyo sa awit 51, talata 5, may makikita ko kayo doon. Ang nakasulat ay ganito, ako'y inanyuan sa kasamaan,
at sa kasalanan ay ipinaglihi. Nakaiba ho, ano? Sinabi ni David, nasa sinapupunan pa lang ako ng aking ina, ako ay makasalanan na. Ang tanong, katulad ba natin si David? Tama ho, di ba? Sa mga tweet, sa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, meron na tayong makasalanang katangian. Hindi yung kasalanan ni Adan at Eva ang minanamo, kundi yung katangian nilang gumawa ng kasalanan. Yun ang minanamo. Kaya kahit ang bata, hindi mo turuang magkasala, gagawa ng kasalanan. Tama mo ba? Ang bata, kahit hindi mo turuang bumaliktad ng landas, matututo yan. Bakit? Pinag-ihig sa kasalanan. Di ba? Kaya nga ang bata, pag minsan pinapalong mo, kailangan niya masaktan pag minsan pag nagkamali siya. Kasi hindi, ayaw mong mamuhay siya sa kasalanan. Hindi ko mas sinasabing paluin mo na mata lang ang walang basta. Wala akong gano'n. Minsan, dinidisiplina mo siya. Hindi ba sa palo? Pero minsan, ibang, nakuha niyo naman po yung punto ko, no? Sabihin niyo, ba't si Pastor violente? Okay. Pero ang tanong, mahal ba tayo ng Diyos kahit na tayo makasalanan pa? Amen. Ibig sabihin, kahit tanong tayo'y nabubuhay pa ayon sa sarili nating kagustuhan. Ang tanong mo ngayon, ano ang kagustuhan ng pamumuhay mo? Sige nga. Anong klaseng buhay meron tayo noon? Di ba? Yung lumang buhay. Kung iisipin mo, ay, ganyan ako noon. Ako yung siga noon. Ako yung ganyan noon. Ako yung ganito noon. Ang tanong, mahal ba ako ng Diyos ng mga panahon yun? Yan ba? Mahal ba ako ng Panginoon ng mga panahong pasaway ako sa harap niya? Amen ba? Mahal tayo ng Diyos. Ang sabi sa Roma 5:8, ang sabi dito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen mo ba? Sa mga tweet, namumuhay pa tayo ayon sa sarili nating kagustuhan na masakit sa mata ng Diyos. Mahal niya tayo. Amen mo ba? Bakit? Ang anak mo, di ba, pag minsan kahit nakakagawa ng mali, hindi nawawala yung pag-ibig mo sa kanya. Tama mo ba? Hindi man ako tatay, pero kumbaga, hinahanda ko yung sarili ko kasi may pamangkin na ako eh. Paano pagdating ng araw, nagkakamali na siya? Mahal ko pa ba siya? Ibibili ko pa ba siya ng gamit? Di ba? Ganyan ang Panginoon. Mahal niya tayo kahit nung tayo pagkasalanan pa. Ay, ano ba? Kaya ang sarap ng feeling eh. Na hindi, ang Diyos hindi tumitingin sa pagkukulang natin. Di ba? Kung yung tao lang naman sana, pwede ka na nang palayasin sa bahay, lumayas ka dito, wala akong pakinabang sa'yo. Diba, ganyan? Pero ang Diyos hindi, sige, mahal pa rin kita. Ano ba? Kaya mo maniwala. Pero ang sabi ng Diyos, sabi dito, kahit hindi man natin napapansin, mahal tayo ng Diyos, kahit doon pang tayo ay namumuhay ayon sa sarili nating kagustuhan. Hindi kinailangan, ito ang maganda. Ang tanong, kailangan bang iligtas ng Diyos ang tao sa kasalanan? Wala naman siyang kailangan sa atin. Nakuha mo ba yan? It is not out of need. Sa mga tuwid, hindi ayon sa kailangan tayo. It is out of love. Kasi nakita ng Diyos na ang tao sa tuwing namamatay, saan na pupunta? Saan? Sa impyerno. Nakita ng Diyos, ba't walang kaluluwang umaakit dito sa langit? Lahat ng tao, dahil sila'y makasalanan, ano ang kabayaran? Kamatayan. At ano ang kamatayan? Dalawa yan. Kamatayan pisikal at kamatayan
Spiritual. Yung kamatayang physical, yung kamatayan ng laman, ililibing sa sementeryo. Pero yung kamatayang spiritual, ano yun? Yung gagawin kang panggatong sa impyerno. Tatandaan niyo yun, ha? Ano ang kamatayang physical? Yung ililibing sa sementeryo. Yung kamatayang spiritual, impyerno. Panggatong ka doon, uling ka doon. Yan. Okay? So nakita ng Diyos, bakit ang mga tao napupunta sa impyerno? Dahil sa kasalanan. Kaya dumating si Jesus Christ dito sa atin. Amen mo ba? Okay, bakit natin kailangang maipanganak ng muli? Ang tanong ngayon, bakit ko kailangang maging isang born again? Bakit ko kailangang ipanganak ng muli? Kasi ang sabi sa Bible, hanggat hindi ka ipinapanganak ng muli, hindi ka makakarating sa langit. Nasusundan niyo po ba? Kung hindi ka ipapanganak ng muli, hindi ka makakapasok sa langit. Sa mga tuwid, kung babalik na rin natin yung pangusap, pagkatapos mong ipanganak ng muli, tsaka ka makakarating sa langit. Pero ang tanong, anong klaseng ipanganak ng muli? Ibig bang sabihin nito, papasok uli ako sa nanay ko para ipanganak ako ng muli? Yan ang sabi ni Nicodemus. Ibig bang sabihin nito, papasok uli ako sa sinapupunan ng nanay ko at ipanganak ako muli para lang makapunta ako sa langit? Posible mo ba yun? Hindi, di ba? Ang laki-laki mo na. Ang sabi ng Panginoon, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Sa mga tuwid, anong tinutukoy ng Diyos na ipanganak na muli? Ipanganak ng muli sa Espiritu. Ipanganak ng muli sa hindi sa laman. Kasi imposibleng tayo babalik sa sinapupunan ng magulang. Kundi ipanganak sa Espiritu. Okay. Pero papaano ipapanganak ng muli? Yan ang tanong. Papaano ako ipapanganak ng muli? Sabi sa Santiago 1:18, sabi dito sa James, niloob niyang tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ano ho yung katotohanan na yon? Ano sabi ni Jesus Christ? Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Sa mga tuwid, ipapanganak na muli ang tao sa Espiritu sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus Christ sa puso. Amen mo ba? Masusundan niyo ho? Paano ipapanganak ng muli sa Espiritu ang tao? Pagtanggap kay Jesus. Ano ang ginawa ng Diyos upang maipakita sa atin ang kanyang pag-ibig? Sige, ano ang ginawa ni Jesus Christ para ipakita sa atin ang kanyang pag-ibig? Siya ay namatay sa krus. Alam niyo ho ba na pag wala si Jesus Christ, hindi dumating si Jesus Christ at ipinako sa krus, alam niyo ho ba kung sino dapat nang nandyan? Ha? Tayo lang katabi mo. Nakuha niyo mo yun? Sa mga tuwid, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao, ipinadala niya ang kanyang anak para siya yung mamatay dyan para sa lahat. Amen ba? Kasi kung walang Jesus na namatay sa krus, sino ang nandyan? Tayo. Ang tanong, kaya niyo ho ba yun? Kasi ako hindi. Kaya. Yan? At walang may gustong pumunta dyan. Ang nakikita nyo, di ba yung nakikita nyo, yung Jesus na nakapakong may brief, may salawan. Pero nung nangyari yun kay Jesus Christ, nung unang panahon, hubad. Tinakpan na lang ng gumawa. Pero noong unang panahon, pag ipinako ka sa krus, hubad!
Kumbaga, interpretation na lang ng artist, kaya nilagyan niya ng salawal. Ayaw niyo ba? Tapos hindi lang yan, bago ka pa ipako sa krus, lalatigaw niyo ka. Sasama yung laman at balat. Tatama doon sa mata mo. Pagka wala na yung talukap ng mata. Kaya mo ba yun? Yan ang parusa ng kasalanan. Kamatayan. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, salamat sa Diyos. Amen mo ba? Merong namatay para sa atin. Amen mo ba? Sino po yun? Sino po? Si Jesus. Isang bagay na ipinagpapasalamat ko. Ewan ko sa inyo. Thankful ho ba kayo? Nagpapasalamat ho ba kayo sa Diyos na may isang taong dumating sa mundo at namatay para sa atin? Amen. Na kung tutuusin, hindi naman niya ako kailangang iligtas. Kasi wala naman siyang kailangan sa akin. Wala naman siyang makukuha sa akin. The Father, the Son, and the Holy Spirit are so perfect and in love with each other. Pero dahil sa sobrang mahal niya ang tao, amen ba? Dumating siya rito. Ipinagbuntis ng isang birhen. Pag-usapan natin yan sa Pasko. May na-invite na mo ba kayo para sa Christmas party natin? Ha? Sabi ko, di ba magkakatay tayo ng 15 lechon? Nung una, isa lang no? May dalawang Sunday, 5 na. Mag-i-invite po tayo sa Christmas party natin. Ang Christmas party ho natin is 14. Kasi 21 wala tayo dito. Pero 20 may service tayo. 14, that's second Sunday ng December. So mag-invite po kayo. Amen po ba? Mag-invite mo kayo, tapos i-share natin sila ng Word of God. Okay po? Okay, magkakaroon tayo ng games dito, maglalaro tayo, meron tayong mga regalo, ganyan, pupunin natin ito ng dekorasyon. Okay ho? Yung mga kapitbahay natin, invite natin yung mga anak ninyo, ang pamilya, asawa ninyo, ayan. Okay, kasi maghahanda tayong madami. Sagot ni Rans. So, anong ginawa ng Diyos upang ipakita ang kanyang pag-ibig sa atin? Pinadala si Jesus Christ. Okay. Ngayon na alam mo nang may namatay para sa'yo, ano ngayon? Yan ang tanong. Ano naman? Anong pakinabang ko dyan? Ano ngayon kung tumating si Jesus na matay sa krus para sa akin? Ano ngayon? Diba? Pakialam ko. Magtutulungan ba ako sa mga lababa ko? Sa gawain ko sa bahay? Ano ngayon? Ang sabi sa Biblia, sa Revelation, sa pahayag, si Jesus ay nakatayo sa harap ng pintuan ng iyong puso. Kumakatok siya. Alin? Ano Bubot? Mon? Sa mga tuwid, si Jesus kumakatok sa pinto ng iyong puso. Ano ngayon? Yan. Ang tanong, anong gagawin mo? Nakuha niyo ha? Pag may kumakatok, anong gagawin? Magbuksan. Sinong magbubukas? Ikaw. Pwede bang yung kapitbahay mo? Hindi. Kaya ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tatandaan niyo ito. Kalimutan niyo na lahat, wag lang ito. Ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay personal na ginagawa. Sa makatuwid, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, tinatanggap kita para sa aking anak. Hindi. Ang pagtanggap kay Jesus para sa iyo lang. Kaya tuturuan mo yung anak mo, tanggapin din niya si Jesus. Tuturuan mo yung asawa mo, tanggapin din si Jesus. Tuturuan mo yung kaibigan mo, tanggapin si Jesus. Kasi personal na gawain niya. Hindi pwedeng gawin ng iba para sa iyo.
Walang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Kakaiba ho, ano? Ano ho ang punto ko dito? Kung hindi mo ipinamalita si Jesus sa kapitbahay mo, sa anak mo, sa asawa mo, ano ang isasagot mo sa Diyos pagdating ng araw, tinanong ka niya? Ipinamalita mo ba ako sa kanila? Yan. Nakuha niyo ho? Kaya habang may buhay pa tayo, pagsikapan natin ipamalita si Jesus. Sa loob ng bahay, sa labas, sa tindahan, sa trabaho. Amen ba? Kahit na sabihin sa'yo, ano ka pa naman? Magtrabaho ka na, huwag mo akong sinisiran-siran ng Jesus na yan. Huwag mo nga akong pinamamalitaan tungkol kay Jesus. Sige lang, kahit na magpahiya ka pag minsan. Amen ba? At least pag humarap ka sa Panginoon at tinanong ka niya, pinamalita mo ba ako sa kapitbahay mo? May isasagot ka, oo. Hindi ko nakasalanan kung hindi siya tumanggap. Nakuha niyo? Wala kang pananagutan ngayon. Yun ang sinasabi ko, pananagutan mo na ipamalita si Jesus sa loob ng iyong bahay. Sa iyong trabaho, sa iyong eskwela. Ayun mo ba? Sabi nga ng ibang pastor dun sabi, kung kaya mong tumagal sa tindahan, 5 oras kang nakikipag-chismisan, i-chismis mo naman si Jesus Christ. Ayun ba? Parang wala tayong pananagutan. Ayun ha? Yan. Parang gusto niya nang umuwi eh. May tanong po ako. Tayo po ba maliligtas sa pamamagitan ng ating gawa? Hindi. Hindi. Eh sa gawa lang yun ha, gawa. Ibig sabihin, manikluhod ka sa Panginoon mula umaga hanggang dapit hapon. Maliligtas ka kaya na? Hindi. Gawa lang yan. Gawa. Pagandahin natin yung tanong. Maliligtas ka kaya ng mabubuting gawa? Ha? Hindi rin. So, hindi ka maliligtas sa iyong sariling gawa at lalo kang hindi maililigtas ng mabubuting gawa. Kung tumutulong ka sa kapwa mo, para lang masabi mo sa sarili mo na para pagdating ng araw ako'y mamatay, makapasok ako sa langit, meron mo akong masamang balita sa iyo. Hindi ka papapasukin doon. Kasi ang sabi ng Biblia, sa Isaiah, ang sabi ng Bible, ang inyong mabubuting gawa ay kahalintulad ng maruming basahan. Naghahanap ako ng basahan. Ang iyong mabuting gawa ay katulad ng maruming, hindi lang basta basahan. Kasi minsan ang basahan malinis. Kundi ang sinabi ng Diyos, ang iyong mabuting gawa, ang ganda sa paningin ng tao, di ba? Pero sa paningin pala ng Diyos, isa itong maruming basahan. It is like a filthy rag. Yan ang sabi sa English. Pag sinabi noong filthy rag, pag sinabing maruming basahan, ang tinutukoy noong unang araw, noong unang panahon, ay yung telang ibinalot sa taong may ketong. Nasaksakan ng baho. Yan. Hindi ba sa mata ng tao, pag ang tao gumagawa ng isang mabuting bagay, di ba ang sarap tingnan? Pero sa mata pala ng Diyos, maruming basahan lang yan. Hindi ko sinasabing huwag tayong gumawa ng mabuting gawa. Ang sinasabi ko, kung ang kaisipan mo ay magdadala sa iyo sa langit sa pamamagitan ng mabuting gawa, mali. Dahil ang sabi ng Diyos, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. In other words, paano pupunta sa langit? Mabuting gawa ba? Eh, paano? Tanggapin si Jesus bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Paano nga ulit? Tanggapin si Jesus bilang Panginoon. personal na
Diyos at tagapagligtas. Amen ba? Kayo ba tumanggap na sa Panginoon? Amen. Meron ba dito tumanggap na sa Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Kaya pagdating ng araw, ang tanong, papapasukin ka ba sa langit? Amen. Gusto mo ba panggatong ka sa impyerno? Hindi. Sa impyerno, huli na lahat. Kahit anong panalangin mo doon, walang maririnig ang Panginoon. Hindi ka, maririnig ka ng Diyos, pero hindi ka pakikinggan. Pag nando ka na sa impyerno, wala na. Huli na lahat, pasensya ka na lang tayo. Wala na. Kasi binigyan, halimbawa nabuhay ka sa mundo ng 57 years. Ibig sabihin, 57 taong kang binigyan ng Diyos ng pagkakataon. Nakuha niyo ha? Sa haba ng buhay mo, yun yung pagkakataon na binigay sa'yo ng Diyos para sagutin ang kaisa-isang tanong. Tatanggapin mo ba ako o hindi? Yan. Nasagot niyo na mo ba yun? Ako, amen. Kayo, kayo lang makakapagsabi niya. Amen mo ba? Basta tandaan niyo, pagdating sa impyerno, wala na. Huli na ang lahat. Kaya habang may buhay, sabi nung kanta, habang may buhay. Totoo yan. Kasi pag tinigo ka na, asensya ka na tayo. Kasi binigyan ka ng Diyos ng pag-asang tanggapin siya. Tama niyo? Ang pinakamasarap po sa lahat ay ganito. Pag ikaw ay may pagkakautang, ano ang masarap? Yung mabayaran. Di ba? Siyempre. Tama mo ba? Yung bang mawala lahat ng pagkakautang mo. Di ba? Tayo may utang tayo sa Diyos. Ang nagbayad sino? Si Jesus. Sa mga tuwid, may utang pa ba tayo? Bakit? Bayad na ni Jesus Christ. Kaya pinipigay niya sa atin ang ang kaligtasan ng libre. Ang masarap sa mundo ay masarap ba libre? Di ba? Siyempre. Libre. Libre yan eh. Ito masarap ang libre? Masarap yung pinagtrabahuan mo, tama yun. Pero iba rin yung pakiramdam na, uy, nilibre niya ako sa Jollibee. Sarap yun, di ba? Uy, nilibre niya ako sa Eat All You Can. Masarap. Ang kaligtasan binibigay ng Diyos sa'yo. Libre. Kasi may nagbayad para sa'yo. Tingnan mo ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Yan ang kaligtasan. Kaya pagdating na araw, kukunin ka na ng Diyos. Saan ka pumunta? Yes, langit. Tingnan mo ba? Bakit? 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 Ano sagot? Bakit? May Kristo sa puso mo. Hindi dahil mabait ako. Hindi. Hindi dahil nagbigay ako ng 1,000,000 sa church. Hindi. Nako niyo ho? Pero ibig pang sabihin yan, Pastor, yun naman pala, hindi naman pala mabubuting gawa ang makapagliligtas. Ibig pang sabihin, hindi na ako gagawa ng ganyan. Ang iyong kaligtasan dapat nagbubunga ng mabuting gawa. Hindi yung mabuting gawa ang magbubunga ng kaligtasan. Mali yun. Baliktad. Ang kaligtasan magbubunga ng mabuting gawa. Yung dating, kaya nga sabi ng Panginoon, ang sino mang tumanggap kay Kristo ay isang bagong nilalang. Amen mo ba? Ang sabi sa Biblia, ang sino mang tumanggap kay Kristo ay isang bagong nilalang.
Eh, pastor, malap ako sa salamin kagabi. Yung pa rin naman, inunal pa rin ako dito. Flat pa rin yung ilong ko. Ay, sorry. May tinamaan ka lang. Ito pa rin ako, pastor. Pareho pa rin yung mukha ko. Ang sabi sa Bible, ang sino ang tumanggap kay Kristo, bagong nilalang. Eh, ba't humarap ako sa, ito pa rin, pogi pa rin ako. Sa physical ba, nagkakaroon ng pagbabago? Hindi. Ang ibig sabihin nito, para lang maintindihan niyo yung kaligtasan ng bunga ng mabuting gawa. Ganito. Kaya sinabi ng Diyos na isa na siyang bagong nilalang kasi yung dating lasinggero, hindi na ngayon. Ano ba? Yung dating naumupit, hindi na ngayon. Bago na siya. Nakuha niyo ho? Yung dating rumble sa kanto, hindi na ngayon. Yung dating tumatakas sa utang, hindi na ngayon. Siya po yung humahabol sa Bombay para magbayad. Bagong nilalang. Nakuha niyo ho? Yung dating puro mura lumalabas sa bibig matapos ang isang pangungusap ngayon, puro God bless you. Yan yung bagong nilalang. Nakuha niyo ho? Yung dating nananampal ng asawa, minamahal na ngayon. Yung dating hindi nagbibigay ng allowance sa anak, nagbibigay na ngayon. Bakit? Nung tinanggap si Jesus, gumawa ng mabuti. Amen. Nakuha niyo? Sa makatwid, dapat yung kaligtasan mo may ibinumbungang mabuting gawa. Yung dating madamot sa kapitbahay, siya ngayon ang kumakatok. May sobra akong kanin sa'yo na lang. Kesa naman mataas. Nakuha niyo ho? Yung dating ganyan ang kamay, ngayon puro ganito. Nakuha niyo? Yung dating maramot, mapag-imbot, lahat, ang kabig papasok, ngayon puro palabas. Bagong nilalang. Eh, meron ba? Yung dating laging nakasimangot, ngayon. Yung dating mukhang pasas, ngayon hindi na. Mukha ng upas. Kasi lagi na siyang nakangiti. Hindi ba? Yung dating pag may problema sa alak humahanap ng solusyon, ngayon pag may problema, lumuluhod sa Panginoon. Amen. Ba? Yung dating sa Bombay muna tumatakbo, matapos tumanggap sa Panginoon, kay Jesus muna hihingi. Eh, meron ba? Bagong nilalang. Sino rito bagong nilalang? Meron ba? Sa makatwid, ang kaligtasan, yun yung nagbibigay sa iyo ng konsensya. Kung dati, wala kang konsensya, pag gumawa ka ng kasalanan, ngayon meron na. Kasi may Kristong nagsasabi sa iyo, anak, nasaktan ako sa ginawa ko. Hingi ka ng tawad sa akin. Nakuha niyo ho? Nung dati, wala ka man lang bahid ng pagpapatawad. Ngayon, pag nakagawa ka ng kasalanan, Lord, patawarin niyo po. Ganyan ba? So yan po ang ating lesson ngayong umaga. Sana mo may natutunan ka.